Tayo pong lahat ano po ay nananalangin. I'm pretty sure of that, mga kapatid. Lahat ng mga nagsasabing sila'y Kristiyano o mga anak ng Diyos, tayong lahat ay nananalangin, mga kapatid. Lamang ano ho, katulad ng ating mga pag-aaral sa mga nakaraan, ay meron mga panahon na tayo ay ayaw na ayaw manalangin o tinatamad manalangin dahil mga kapatid sa iba't ibang mga kadahilanan. Ano? At marami nga po sa ating mga karanasan ay nawawalan na tayo ng pag-asa ano po, sa ating pananalangin sapagkat may mga pagkakataon na ang ating mga panalangin, mga kapatid, ang sagot ay yes, no, at saka ano po, you have to wait, ano, kung nag-delay. So, but there were also times, mga kapatid, na ang sagot ng Panginoon ay ano, direct. No? Agad-agad sinasagot. Sabi nga po niya, bago pa nga natin banggitin, ano, sapagkat nalalaman niya ang ating mga pangangailangan at mga kalagayan. Now, no, meron din mga pagkakataon na sa ating mga pananalangin, mga kapatid, ay we are praying, ano po, the disciples' prayer, mga kapatid, ano. So actually, ito po ay minsan na nagkakamali. Although from the Bible, it says there that the Lord's Prayer. Yes, of course, because sapagkat ang Diyos po ang nagbigkas nito at siya po ang nagbigay nito sa mga alagad. But actually, this is not the prayer that the Lord used to pray. Alam po natin, noong panahon na ang Panginoon Jesus ay narito sa lupa, ang kanyang mga alagad ay nagtanong, o humingi ng payo, mga kapatid, kung paano sila dapat manalangin. And the Lord po, gave them an example. Alam po natin yan, mga kapatid. Ito po ang naitala sa aklat ng Mateo o sa four Gospels, ano po, Matthew, Mark, Luke, and John. So kaya nga po ay ako actually, mga kapatid, nung bata pa ako ay nung ako nananalangin, especially kapag meron pong mga occasions sa church, bata ha, ay tayo tinuruan, di ba, na i-memorize ito pong prayer na ito, no? Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, for thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. No? Give us this day our daily bread, no? And forgive us our sin as we forgive our sinners, or our debtors, and lead us not, mga kapatid, into temptations. So part po dito sa panalangin natin, mga kapatid, ay nag-stuck ba ang aking isip? Ano? And I believe na marami din po sa atin ay napaisip din po doon. Doon sa bagay sinabi na Panginoon, no? Na and lead us not into where? Temptations. Kaya nga po ay napatanong, ano ho ang lingkod? Does God lead His children into temptation, mga kapatid? Ang Panginoon ba ay dinadala niya, pinangungunahan niya ang kanyang mga anak sa mga tukso? Di ba, mga kapatid, ang sabi sa sa talata, kung titingnan natin dito sa Matthew 6:13, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Yung salitang lead, mga kapatid, naintindihan natin ano pong ibig sabihin yan. Pag sinabi pong lead, pinangungunahan ka. Ibig sabihin, ay dinadala ka. Ano po? No? Diba sa Tagalog na po, at huwag niyo po kaming dalhin. Ano po, saan? Sa mga tukso. So, yung salitang lead, mga kapatid, alam natin yan, dinadala, pinangunahan. Yung salitang temptation, naunawaan din po natin yan, mga kapatid, sa mga tukso. So, that is the reason why, mga kapatid, the question is, ay, kailangan bang ipanalangin natin na tayo ay dalhin ng Panginoon sa mga tukso? Mga kapatid, ano po ba ang ibig sabihin ng lead us not into temptation? Does the Lord, going back to the question, does God lead His children into temptation? Ito po, mga kapatid, ay isang pag-aaral na nais itong pagtuunan ng pansin sa mga ganito. Upang sa ating po pananalangin, mas magiging epektibo tayo, o mas magiging mabisa ang ating panalangin. Kailangan nating maunawaan ito, mga kapatid. Okay, so, lead us not into temptation, but deliver us from evil.
Okay. Welcome back mga kapatid. Naputol na naman po yung connection. Ano, ha? So going back to the question, ano po, does God lead His children into temptation? Minsan po mga kapatid ay tinanong natin ito. Ano, ho? Kahit po mag-survey tayo mga kapatid, kahit magtanong tayo sa mga kapatid natin, ano, ho? Kahit magtanong po tayo sa mga pastors o sa mga layman, ano po, ng katanungang ito, does God lead His children to temptation? Makakatanggap po tayo ng iba't ibang mga sagot. But actually, mga kapatid, tatlong sagot lang po to summarize. Una, ay meron pong pag tinanong mo, does God lead His children into temptation? Marami pong sasagot, no. No. Iyan nga ang dalangin ng Panginoon. Iyan nga ang ninanais ng Panginoon na tayo ay huwag mahulog sa mga tukso. Bakit na tayo dadalhin sa mga tukso? O, di ba mga kapatid? Kaya no. Hindi nais ng Diyos na ang kanyang mga anak ay mahulog sa tukso. Hindi nais ng Diyos na ang kanyang mga anak ay mahulog sa kasalanan. Bakit niya dadalhin ang kanyang mga anak sa tukso? Kaya mga kapatid, absolutely ang sagot po niyan, no. The Lord will not lead His children into temptations. But others also may say, yes. Po, yes, dadalhin ka ng Panginoon sa mga tukso. Bakit? Of course, magsasabi po sila ng reason, upang mapatunayan na talagang ikaw ay nakakapit sa Panginoon kung talagang hindi ka mahuhulog sa tukso. So, ibig sabihin, ay susubukin ka ng mga tuksong ito. Wow, mga kapatid, maganda rin. But meron pong ibang mga kapatid, ang sagot po ay maybe. Not sure, hindi tiyak. Kaya nga po siguro, ang sagot po niyan actually maaring yes, at maaaring no. Kaya nga po maybe. Now, if I may ask you, brothers and sisters, does God leads you into temptation or leads His children into temptation? Yes, no, or maybe? No. Sabi ni Mami ay no. Sino po ang nagsasabing yes? At sino nagsasabing maybe? Okay, so mga kapatid, kaya nga po, kailangan nating maunawaan ito. Yung salitang temptation actually mga kapatid, ito po ay galing po sa original na Greek word na dalawa po ang pakahulugan nito at dalawa po ang pagkakagamit. Sa ibang salita, mga kapatid, ito pong temptation ay isinalin ng trials or tests. The same Greek word being translated into two different with meaning with different meaning. But mga kapatid, isang Greek word lang po yan. Like say for example, from James chapter 1, mga kapatid, chapter 2 to verse 2 to 3. Now, sabi po ni Santiago, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Ano pong ginamit niyang salita dito mga kapatid? Yung salitang trials. Ariin daw pong isang malaking kagalakan, mga kapatid, kapag tayo ay humaharap sa mga pagsubok, sa iba't ibang klaseng pagsubok. See, mga kapatid, so trials, But the same Greek word, mga kapatid, ang ginamit niyan na kung isasalin sa ibang mga translation ay temptations. So, ibig sabihin mga kapatid, trials and temptations ay pareho po ang Greek word na yan. Let's say for example, dito sa verse 1, verse 2 na ito, chapter 1, verse 2, ginamit dito ni James ang salitang trials, negative or positive, mga kapatid. Ang sabi po dito, that is positive. Bakit? Kasi sinasabi niya dito, isang kagalakan na tayo ay makaranas ng mga pagsubok sapagkat ito ay magpapatatag ng ating pananampalataya at magbubunga ng pagtitiis. But in the same book, mga kapatid, in verse 13, ito naman ang sinabi niya. The same Greek word ng salitang temptation or trials ay iba naman in negative naman na tawag dito,
Meaning, ang pagkakagamit, sabi dito, let no man say when he is tempted. Tingnan nyo ha? No? Huwag sabihin ng sino man na kapag siya'y tinukso, no? I am tempted of God. No? Ako'y tinukso ng Panginoon. Bakit po? Sabi po ni James, no? For God cannot be tempted with evil. Neither tempts he any man. Kaya mga kapatid, hindi tayo tinutukso ng Panginoon. Ano ho? Ang Panginoon ay hindi manunukso, mga kapatid. Wala naman po ang ating connection. Okay yan, babalikan ko mga kapatid. Ano ho? The same word, ano po, from the Greek word, ano ho, yung trials and temptations, ginamit dito ay tukso. Pero in negative, mga kapatid, negative meaning. Sabi po dito, hindi ang Diyos ang manunukso. Hindi tayo dinadala ng Panginoon sa mga tukso upang gumawa ng kasalanan, mga kapatid. No? James chapter 1:13. Kaya kung titingnan natin, mga kapatid, yung pagkaunawa po natin sa sa panalangin na and lead us not into temptation ay didepende sa atin pong pangunawa. Depende lalo na mga kapatid sa ating mga karanasan. Kung yun po ba ay negative or positive experience, mga kapatid. Now, what do I mean by this? Anong ibig sabihin yan, Pastor? Anyway, mga kapatid, may mga pagkakataon na tayo po ay tinatawag na sinusubok ng Panginoon. The same, from the same Greek word, po, trials or tested by God. Pero po, yung mga pagsubok na yun, mga kapatid, ay ginagamit ng kaaway na si Satanas na magiging tukso. Example, mga kapatid. Ma'am Jo, pwede po bang maiabot sa akin yung iPad? So, example, mga kapatid, ay halimbawa na lang, nawalan ka ng trabaho, mga kapatid. Nawalan ka ng trabaho. Yun po ba, mga kapatid, ay tests or temptation? Tanong. No? Is it test or temptation? Nawalan ka ng trabaho eh. Yes, test, mga kapatid. Pagsubok yun. Ano po? At ang pagsubok, kanino po galing? Kay Satanas or sa Panginoon? Mga kapatid, alam po natin, pagka ang pagsubok, mga kapatid, galing sa Panginoon, mayroon po magandang kadahilanan. Let's say, for example nga po, nawala ng trabaho, mga kapatid. Now, pagsubok galing sa Panginoon. Bakit po ipinahintulot na mawalan ka ng trabaho? Yes, maaari, mga kapatid, nakikita ng Panginoon na yung iyong trabaho, mga kapatid, ay hindi makakabuti sa iyo. Yung trabaho mo ay ay magdadala sa iyo sa hindi magandang pakikipag-ugnay sa Kanya. Yung trabaho, mga kapatid, maaring makakalabag ka. Yung trabaho, mga kapatid, maaring maglalayo sa iyo sa Panginoon. Kaya nga po, mga kapatid, diditingnan na Panginoon, maaring merong mas maganda siya na ibibigay sa iyong trabaho, mga kapatid. So, papaano yung pagkawalan mo ng trabaho ay gagamitin ng kaaway? Yan, mga kapatid, dito papasok ang kaaway. Tutuksohin tayo. At magiging impatient tayo. We will question God. We will feel bitter, anger, and hate God. Sasabihin po natin, alam naman ng Panginoon na kailangan ko ang trabaho yun. Alam naman ng Panginoon na may mga pangangailangan kami. Paano na kami mabubuhay ngayon, Panginoon? Bakit tinanggal mo ako? Bakit itinutulot mong mawalan ako ng trabaho? See? Mga kapatid, sino ang nagsabi nun? Yes, yun po ginagamit ng kaaway, mga kapatid. So, marami pong mahalimbawa na katulad niyan. Let's say, for example, naman ay na-promote ka sa trabaho mo. Alam naman po natin, promotion, kaakibat niyan ay, compensation. O ibig sabihin po ay mas mataas na sahod. Na-promote ka, mga kapatid. Naging mayaman ka. Tanong, is it a test or temptation?
Yes, it's a test. Pag sinabi pong pagsubok, ano po sa pananampalataya, galing sa Panginoon yan. So, maaaring ano po, sinusubok ka ng Panginoon o tayo ng Panginoon kung tayo ba ay tapat, nakatiwala. Sinusubok tayo ng Panginoon kung tayo ba, mga kapatid, ay magiging tapat pa rin sa Kanya kapag tayo ay financially, ano po, ay uh, stable. Ano? Maring sinusubok yan ng Panginoon kung kapag tayo ay naging pinayaman niya, ay tayo po ba ay ipaparating ba natin yung atin pong mga pagtulong sa ating kapwa, ano po, na maaring pinayayaman ka ng Panginoon sapagkat nais na gamitin ka ng Panginoon para sa pagpapala sa iba. That is a test, mga kapatid. Pero iyan din po ay ginagamit ng kaaway, ano po, na magiging tukso. Sapagkat maaring, mga kapatid, na makakalimutan natin ang Panginoon. Ano? Gagamitin ito ng kaaway na atin pong matalikuran ang Panginoon. Gagamitin ito ng kaaway, mga kapatid. Tutuksohin niya tayo na ano po, magiging, tawag dito, maramot sa pagtulong sa ating mga kapwang nangangailangan. No? Tutuksohin tayo ng kaaway na mga kapatid na ano po, ang salapi na pinagkatiwala ng Panginoon ay gagamitin natin sa hindi mabuti. So kung titingnan natin, mga kapatid, ano, katulad nga po ng sinabi natin kanina, yung temptation na yun, mga kapatid, coming from God, ano, na ang layunin ay tayo patatagin sa pananampalataya is a test. But para kay Satan, it becomes temptation. Another example lang ito, mga kapatid, kasi ito po yung madalas na nangyayari sa atin. Another example. Let's say, for example, ano, meron isang businessman. Nasa business trip po siya for 7 days. And pagdating po niya doon sa kanyang lugar, ano, so after po ng kanya, sabihin na lang po natin, ng kanyang convention, ano, ng meeting, sa maghapon, uwi po siya sa kanyang hotel room, mga kapatid. At doon ay malungkot, mag-isa, ano po. So, siyempre, mga kapatid, walang makausap. And then, nasara po niya ay isa pong box, ano po, TV. Ano po. At doon po sa TV, may nakapatong po doon sa ano po, maliit na box sa TV, ano po, mga kapatid. Katulad ng mga tinatawag dito, ano, connection, ano po, para makapanood. Meron nakalagay doon sa box X, double X, and triple X, mga kapatid. So, mga kapatid, sa panahong ito, ano ho, alam ba ng Panginoon na ano po, yung lalaki ito ay doon po siya, ika nga ay titigil sa room na yon ng tawag dito, ng hotel. Alam po ba ng Panginoon na yung box doon, ano po, na isang yung may nakalagay na triple X ay yun po ba ay naroon? Well, mga kapatid, that moment, ano po, kapag ka itong tao ito ay nag-click ng kanyang remote doon sa triple X, no, yun po ay tukso. Pero nung siya po ay naroon sa lugar na yun, it's a test by God, no, kung gaano siya katapat sa kanyang relationship sa Panginoon kapag siya ay mag-isa, ano, kapag siya ay nalulungkot. So lahat po tayo, mga kapatid, nakakaranas ng ganyang mga karanasan, ano. But ano, yielding ano po into the temptation of Satan, then that's a sin, mga kapatid. So ibig sabihin, we have a choice. So kaya nga po, the Lord does not lead us into temptations, but the Lord tests ano po, our faith. The Lord tests us so that we may ano, sabihin po natin, may be able to, sabihin natin, maging matagumpay sa ating mga kahinaan at mga kasalanan. Ano, bakit pa tayo sinusubok ng Panginoon, mga kapatid? Ito po yun. Sinusubok tayo ng Panginoon upang lalo tayong patatagin sa ating pananampalataya. Yung pagsubok na ginagamit ng Panginoon sa atin sa pagpapatatag ng pananampalataya, gagamitin ng kaaway upang tayo tuksohin, upang mawalan ng pananampalataya. Mga kapatid. Kaya nga po kahit ang ating Panginoong Hesus, di ba, nung narito sa lupa, tingnan natin, ano, sabi dito sa Matthew 4:1, then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness. Tanong, mga kapatid, sino po ang nagdala sa kanya doon sa wilderness? Sabi po dito, the Spirit, ano po, the Holy Spirit. He was led into the wilderness. Bakit po siya dinala doon?
Yung mga kapatid, ang sabi po dito, to be tempted of the devil. Po, ibig sabihin dito mga kapatid, yung salitang tempt, dalawa pa rin po ang meaning, negative or positive. Dito mga kapatid, is to be tempted by the devil or to be tried by the devil. At alam natin mga kapatid, yung mga tukso na ginamit dito ng kaaway. Po, pagkain o yung unang tukso na kung saan nahulog ang ating unang mamagulang, appetite sa pagkain mga kapatid. Pangalawa, doon sa treasures o sabihin po natin wealth sa sanlibutan ito and popularity mga kapatid. So kung titingnan natin mga kapatid lahat ng ito. Now, kung alam po ba ng Panginoon na ang ang Panginoong Hesus ay susubukin ng kaaway? Yes mga kapatid, alam po niya yan. Kaya nga po sabi dito, He was led by the Holy Spirit into the wilderness to be tempted. So tayo din po mga kapatid. The Lord may bring us into the wilderness so that we will be tried upang tayo subukin sa ating pananampalataya mga kapatid. And the same mga kapatid na pagsubok sa ating pananampalataya will be used by Satan. Kaya nga mga kapatid, ang tanong dito ay testing or temptations, what's the difference? Well, yun po mga kapatid, niligaw na po natin. So, the testings and trials of life mga kapatid, yan po ay lahat po ng panukala ng Panginoon sa atin ay sa ikabubuti. A trial becomes a temptation when we respond wrongly. Po, yung lahat ng mga pagsubok ng Panginoon sa atin ay nagiging tukso kapag tayo mga kapatid ay nag-respond ng mali. So, what Satan meant for evil, God meant for good. Kaya nga po, sa ating pananalangin ay at tama po yung sinasabi ng aking kapatid si Gemma. Sabi niya, I agree, suffering, pain, challenges, or even death. The Lord did not design those. When sin came into this world, everything changed. The enemy loves to hurt our Father in heaven. And the only, sabi ko dito, gusto kong basahin to. And the only thing that he could get into him is hurt us because the enemy knows that by breaking man, he will be able to pull our Father in heaven. Yan, mga kapatid. Di ba? Let's say, for example, this pandemic, is it a test or temptation? Ano po mga kapatid? Ito bang pandemic na ito po ba ay pagsubok or tukso? Well, mga kapatid, alam po natin lahat ng ibinibigay ng Panginoon ay pagsubok sa ating pananampalataya, ikatatatagyan. Pero ano po ang nagiging outcome? Yes, mga kapatid, ano po ang purpose niyan, mga kapatid? Mga kapatid, to make us strong, to make us more faithful, mga kapatid. Pero ano po ang nangyayari? Marami po sa atin ngayon ay nawawalan na po ng pag-asa. So lahat ng mga bagay na ito mga kapatid ay ipinahintulot ng Panginoon. So, but the Lord promised us not the height nor depth nor any principalities can separate us from His love through Jesus Christ our Lord. So, let's go back to the story of the life of Job. Let's say, for example, the Lord allows, but He never leaves Job alone. We are in the battleground. So let's trust the Lord. And He will always be with us till the end of the earth. And that's true, mga kapatid. Kaya nga po ay, kung ating titingnan mga kapatid, it's a blessings in disguise. Trials are blessings to make us strong. Kaya nga po sabi dito, God uses our trials to build our faith, draw us closer to Him, and gives us a testimony of His faithfulness for others to see. Amen, mga kapatid? So, purihin po natin ang Panginoon, mga kapatid, sa kanyang kabutihan. So, instead na tayo, mga kapatid, ay mawala ng pag-asa, pagka pakiramdam natin tayo ay nahuhulog sa tukso o sinusubok sa ating pananampalataya,
delight thyself in the Lord. Ang sabi po. Pag sinabi pong delight thyself in the Lord, atin pong purihin ang Panginoon. Pasalamatan natin siya, mga kapatid. Ang sabi po niyan, and He shall give thee the desires of thine heart. Amen.